Hindi raw magka-level ang Senado at Kamara sa usapin ng impeachment ayon kay Senate President Chis Escudero. Kaya naman dapat lang daw na sumunod ang Kamara. Live mula sa Senado, nasa front line ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ano pa mga sinabi ni SP Escudero? Julius, sinabi nga ni Senate President Chis Escudero na nanindigan siya na hindi ipinatitigil o tineterminate ang impeachment proceedings at nananatili ang jurisdiction nito sa ilalim ng Senate Impeachment Court. Yan ay kahit pa matapos na pagbotohan sa pamamagitan ng isang motion kagabi sa Impeachment Court na ipapabalik o ipinababalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi magkapantay ang Kamara at Senado pagdating sa impeachment proceedings. Ito ang iginiit ni Senate President Chis Escudero, kaya dapat lang daw sumunod ang Kamara sa Senate Impeachment Court matapos itong ipabalik ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Kabilang sa mga hinihingi ng Senado sa Kamara ang patunay na tumalima sila sa konstitusyon na isang verified impeachment complaint lang sa loob ng isang taon. Dapat ding ipahayag ng susunod na Kongreso na isusulong pa rin nila ang impeachment complaint na nagmula sa 19th Congress. Kanselado naman na ang dapat sanay presentation of articles of impeachment sa Senado ngayong araw. Pero kahit ibinalik ito sa Kamara, nilinaw ni Escudero na hindi nila ibinasura ang impeachment case. Nasa kanila pa rin daw ang jurisdiction nito. Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung, siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. Katunayan, pinadala na kay VP Sara ang writ of summons ngayong araw. May 10 araw ang bise para sagutin ito. Pinapaharap din siya sa impeachment court sa petsa at oras na isiset ng presiding officer. Wala pang tugon si VP Sara na nasa Kuala Lumpur, Malaysia para sa isang personal trip. Sa gitna nito, naniniwala ang ilang senador na pinagplanuhan ang pagpapabalik ng impeachment case sa Kamara. I'm disappointed at the turn of events. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, hindi scripted ang nangyari kagabi. Scripted. Magsuntukan na nga si Senator Ruben Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto niyo, suntukan. Pero legal nga ba ang ginawa ng mga senador? Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, unconstitutional o labag ito sa saligang batas. Dapat nga raw ang defense team ni VP Sara ang mag-question ito at hindi ang mga senator judge. That should be brought up by the defense. The judges themselves cannot trace that because they are supposed to be impartial. They should not. That is favoring one side already. Pwede raw itong iakyat sa Korte Suprema ng sino mang gustong magreklamo. Julius, ito na yung huling araw ng sesyon bago tuluyang magsara ang 19th Congress ngayong linggong ito. So far, wala na munang impeachment matters sa pinag-uusapan sa plenaryo. Sabi ni Senate President Escudero, nais silang tumutok ngayong hapon para maihabol lahat ng mga priority bills sa pinag-usapan kasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Ongoing din bago ako tumayo dito for live yung isinasagawang valedictory address at commendation para sa mga graduating senators, yung mga hindi na nila makakasama sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Kasama na sila Senators Nancy Binay, Grace Poe, Bong Revilla, Francis Tolentino at yung ilan pang mga senador na hindi nanalo or nag-graduate at nakatapos na ng 2 termino. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.